O ano nangyayari, Mr. Carpio? Lagi kang nasa minority. Lagi kang natatalo sa botohan. Ayan. Laging mali ang iyong opinion. Ayan. Bakit ko sinasabing mali? Dahil ang majority lang ang tama. Ganon po ang Korte Suprema. Yun po yun, Miss Ontiveros. Magtanong po kayo sa abogado kasi ang problema, ang pinagtatanungan yung abogado, yung may confirmation bias. Sana namang umaga ang ating araw ay Huwebes. Yes. Ang ating petsa ay July 31 at ang ating oras ay alas 11:01 ng umaga. umaga. Yan, Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal, pogi na macho pa nga. Pasyo. Bumabati sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan kasama Juvie de Guzman. Yan, pasensya na kayo, nawala ako ng 2 araw at naging busy lang ng konti. Yung Martes kasi, after the SONA, ay may hearing yung kay Congressman Teves. Kahapon naman may mga dinimanda kami. At nagmarcha po kami mula sa Liwasang Bonifacio hanggang sa Padre Faura sa harap ng Supreme Court. Ayan. Ayan, kasi malayo yun guys ha. From Liwasan to Supreme Court, malayo din yun. I think aabot ng 2 kilometers or mga 1.8 or 2.5 depende. Basta malayo. Ito po yan. Humingi kami ng rally permit para sa harap ng Supreme Court. Kaya ko yan nangyari. Why? Okay naman sa City Hall ng Maynila. Ang tumutol yung Manila Police Department. Alam niyo ang reason? Hindi daw Freedom Park yung Padre Faura. Sabi ko, sana binasa nila yung Public Assembly Act. Kaya nga humihingi ng permit, hindi Freedom Park. Kung Freedom Park, di na kailangan ng permit. Correct. So, para hindi na lang namin kontrahin yung MPD, ay doon na lang kami sa Freedom Park nagrally sa Liwasang Bonifacio bago i-file yung mga petisyon. Hindi naman namin masisisi. Hindi naman namin pwedeng pigilan. Yung mga kasamang nagrally sumama rin doon. Sa Liwasang Bonifacio, gusto daw samahan kami mag-file ng petition. Wala namang masama roon. Ang dami nila. Alam nga namang isa kayo sa jeep, wala namang kaming sariling sasakyan. Naglakad na lang kami. Then, nagtipon-tipon kami sa harap ng Supreme Court habang nagpa-file. Sila nasa labas, nasa loob kami habang nagpa-file ng petisyon. Hindi kami nag-rally. Tapos, actually mga kaibigan, nandun tayo kahapon. Nakita ko yan personally si Attorney Ferdy Topacio. Nakita natin personal yan, na-videohan natin. Lakad lang kayo. Naglakad kami bago naghintay sila ron sa labas. Habang naghihintay sila ron, may mga sinabi silang pahayag. So, hindi po kami nag-violate. Hindi kami nag-rally. Marami kami kahapon doon. Siguro almost 100 or sobra. Marami kami doon kahapon. File lang kami. Sinamahan nila kami. Di ba? Noted. Okay. Anyway, ang dami nang reaksyon sa SONA, Ma'am Jubes. Pero ano ba yung sinasabi mo kanina? Yung isang congressman. Hindi, ako lang naman, sarili ko lang to, attorney. Although, matagal ko nang di nakikita si Congressman Briones, Nick Briones. Pero ang akin lang, yung bang tumingin ng game. Let's say, sabihin na natin sugal yung, pero nasa cellphone natin eh. Hindi natin maiiwasan na tumingin, di ba? At saka hindi ko siya nasisisi ha. Mali ba yun? Hindi, para sa akin hindi. Kasi diba? Napaka-boring nung SONA eh. Ayun. Hindi. Alam mo, buting na lang, hindi porn yung tinignan. Lalong grabe. I-fact check mo ko ha. May isang miyembro ng parliament sa Indonesia. Na telephoto lens siya habang nagsesesyon yung parliament. Nanonood siya ng porn. Grabe naman. Sa kanyang telepono. Sa sobrang hiya niya, nag-resign siya. Ito naman, hindi naman kailangang mag-resign si Congressman Briones. Hindi naman porn. At saka sabi naman niya, hindi naman daw siya tumaya. Na-curious lang. Yun. Pero attorney, dapat pakiusapan natin yung mga telecommunication. If ever na bawal yun, tanggalin nila yung sa cellphone natin. Hindi nga bawal eh. Hindi pala bawal eh. Tanggalin, di ba?
permitted ng PAGCOR, yan nga ang sinasabi nila. Dapat tanggalin na yan kasi accessible to everyone. Ayun pala bakit minamasama ng iba? Yun ang problema dyan. May permit sa PAGCOR. Gobyerno ang PAGCOR, di ba? So, paano talaga yan matanggal ang isabong na yan? Diba? Ewan ko. Ayun. Kung hindi maganda yon, di gawin yung interesting yung SONA para hindi na manood ng sabong. Di ba? Manood na lang ng SONA. Tama daw. Di ba? Oo. Hindi, ang sa akin lang naman sana sir, bigyan ng freedom yung mga tao kung saan nila gustong manood. Ayan. Which na mga kaibigan, ano masasabi nyo? Ang isabong ba ay maganda or hindi? Kumikita nga ang gobyerno sa isabong, pero sa tingin ko most of the time ang kawawa yung mga mamamayan na naa-addict sa isabong. Yung tipong pambili na sana ng ulam, iniisip na baka manalo ito. Itaya ko muna to sa isabong para ma-times 2 pa to or ma-times 3. Natalo. Wala na pambiling ulam. Ano mangyari? Mangutang na lang. So yan isa sa mga instances mga kaibigan na mangyari pag lulong ka na sa sugal. Ayaw makinig ng SONA, ano magagawa natin? Boring daw Boring. Boring. Pero attorney, sana hindi na lang siya pumunta. Pwede bang hindi siya pumunta doon? Congressman siya, di ba? Natatawa nga ako rito kay Linda Humilla Abalos. Unang-una pa daw na araw ng sesyon, hindi na ginagampanan ni Amy Marcos, ni Robin Padilla. Di ba may mga senador na hindi nanood ng SONA? Si Robin Padilla bilang protesta doon sa ginawa kay Pangulong Duterte. Hindi na daw ginagawa nila yung mga senador ang trabaho nila. Ano? Ma'am, Maring Linda, hindi po trabaho ng legislator ang manood ng SONA. Yan po ay isang seremonya lamang na pwede mong puntahan, pwede mong hindi puntahan. If you want to. Oo, pag inanyayahan ka. Hindi compulsory. But while it is a joint session of the House and the Senate, at magre-report yung presidente, hindi po legislative ang nature niyan. Correct. Okay. So, hindi po kasama sa trabaho. Ang trabaho po, strictly speaking, ay mag-legislate. Anyway, klaro yan. Okay. At saka congratulations, attorney. Bakit? Yung pagiging makulit mo, hindi talaga natanggal si, Ay, oo! Si Auntie Claire. Pasalamat tayo kay Pangulong Marcos. Bongbong Marcos. Jr. Congratulations. Sapagkat yung ating Congrats. hinihiling na Natupad. huwag tanggalin si Jose Claire Castro ay tinupad niya! Bigyan. Masaya naman ang PCO. Masaya na naman ang taong bayan. Yes. Sa kabila ng lahat ng baha, at least pagka bumabaha, natatawa pa rin sila. Oo, pag lumulusong sila sa baha, pwede silang manood sa YouTube, sa TikTok, makikita nila si Jose Castro, matatawa sila. Ayan. Ibig sabihin, masaya lang. Nagbibigay ng kasayahan. Paligpik ni Jose Castro ay matutuwa na sila. Oo. Bolero yun. Alin? Bolero. Yung ganon. Akala ko bolero si Claire Castro Ay, hindi po. Bolero yung suot niya. Yun pala tawag ng bolero. Kaya pala, bolero. Pag babae, bolera. Bolero. Anyway, thank you, Thank you, Mr. President. Mr. President. Salamat. Yes. Natutuwa. Baka mag-rally tuloy kami sa Malacanang. Dahil natuwa tayo. Huwag Dahil na. natuwa tayo. Huwag na, sir. Pasalamat. Thank you, Mr. President. Ayan. Ay, may kanta sa Japanese Tuloy yan. Thank you, Mr. President, for retaining PCO Auntie Claire Castro. Gaya. Ayan, dapat ganito ang pag-aralan mo, attorney. Thank you for your kindness. Thank meron you ba? for your tenderness. Ano, Japan? Ba't English? Hindi. niloloko Version na mo ako hapon yun. Kasi may nag-request attorney na yung pagpapasalamat, idaan na lang daw natin sa kanta. Ayan. Kala ko yung may kanta doon, di ba? Yun lang ang alam kong kantang Japanese eh. Ano po? Yung tato ni Aramina dito too. Ano ba yun? Yung sa Voltus 5. Ganon? meron. Hindi ko alam yan. Yung team ng Voltus 5. Okay. Tato ni Aramina dito too. Paano yung
kantang yun. Ang bira. Focus 5 team. Anyway, speaking of trabaho ng legislator, hindi rin po trabaho ng legislator tong pakialaman ang Supreme Court. Ito na naman, may kaulaluan na naman ginagawa itong dalawang mambabatas natin. Naku, sino yan? Si Kiko Paghilinan, Aroy! si Bam Aquino. Alam nyo, si Bam Aquino, dapat dito tayo bumili ng mga timba. Bakit? Kung natin iupunin ang tubig baha. Oh. Alam mo Ba bakit? yan? Bakit? Sige, bakit po? Orokan eh. Orokan. Plastic. Oo, di ba? Orokan. Bam, plastic. Ano sabi na Atty. Topacio? Di ba nung nagkakampanya siya para lang makuha ang boto ng ibang taong undecided, sabi niya, hindi daw siya masyadong nagpa-prioritize sa impeachment. Mas marami pa daw na dapat i-prioritize. Ngayong nahalal na, nakuha na yung boto. Bumaliktad na. Dinala na siya ng INC na anti-impeachment. Bumaliktad na. Wala nang sinasabi ngayon, wala nang bukang bibig, kundi impeachment. Walang word of honor yan. Wala, mahirap talaga So, parang ano yan, Atty. Topacio? Parang katulad din pala yun sa binagsagang mangga. Mga mangga pala ito, mga kaibigan. Aquino, Marcos, mga mangga pala ito. Pala sa isang Aquino. Natatandaan nyo yung ginawa ni Cory Aquino kay Doy Laurel. Yung mga usapan nila, tinalikuran. Bagkos. Bagkos. Siniraan pa ng siniraan si Vice President Doy Laurel. Samantalang kung hindi nag-give way si Vice Presidente Laurel sa pagtakbo niya bilang presidente, baka hindi nagkaroon ng people power. Kasi magdi-divide yung opposition. Hindi pwedeng sabihin ni Cory Aquino na dinaya siya. Bagamat ang official count ay nanalo si Pangulong Marcos Sr. So ako hindi ko, kahit asar ako rito kay Junior, paninindigan ko ang nanalo noon si Senior. Kaya nangailangan sila mag-people power. Extra-constitutional nga yun. Inagaw nga nila yung poder. Inagaw, ayun. So yun na nangyari. Ako ayoko ng mga pang-aagaw ng poder via extra-constitutional means. Kaya yung mga nananawagan, Revgov, or magkudeta against President Marcos, ayoko po niyan. For the record, ayoko ng extra-constitutional. Even si Tatay Digong, di ba, ayaw niya yung ganun, yung Revgov. Ganyan pala ang mga mindset talaga ng mga abogado. Yung nakarely talaga sa rule of law ng mga abogado. Diba sabi ni Tatay before yan, ang dami kayo nanawagan before, diba? Revgov, if I remember silang Beles, si Madam Beles before, diba? May grupos lang ginawa dati. Pero yun nga, ayaw ni Tatay mangyari. Sinabi na rin ito ni Atty. Topacio, yun nga, ayaw din niya ng Revgov. Kung papalitan ang pinuno, it should be by constitutional means. Yung ayon sa saligang batas at ayon sa rule of law. Kasi lagi tayong rule of law. Kaya nga yun ang sinisigaw natin kahapon eh. Diba? Respect the Constitution, respect the Supreme Court, respect the rule of law. That's Ngayon, true. may mga ulalo ha. Ito, natatawa ako din sa mga kritiko ng Konstitusyon eh. Mga ulalo. Ano yung meaning ng mga ulalo? Okay, mga kingkoy, mga ganon. Ulalo. Okay, tuloy natin. Supreme Court. May sinasabi sila, ang Supreme daw ay konstitusyon. Hindi ang legislature, hindi ang Supreme Court, hindi ang executive, ang constitution daw. Totoo yung sinasabi nyo, pero yung conclusion nyo, mali. Kaya daw, hindi maganda yung ginawa ng Supreme Court na nakialam sa sa legislature tungkol sa impeachment. Bakit? Kung sinasabi nyong ang Supreme ay ang Constitution, ang Constitution ang nagbigay ng kapangyarihan sa Supreme Court. Correct. Na sila ang mag-determine. Hindi po lamang optional. Ang ibinigay sa Supreme Court ay full. Hindi lamang judicial power. Na alam naman natin kung anong ibig sabihin ng judicial power. The power to hear and decide actual controversies. Pinalawak pa. Uulitin ko na naman sa mga matitigas ang ulo at tulad ni Bam at saka ni Kiko. Judicial power includes duty, obligasyon, katungkulan,
to determine kung may grave abuse of discretion. Constitution po. Kaya yung sinasabi naman ng mga hindi abogado. Yun naman pala eh. Nandun din pala rin sa power ng Supreme Court yan. Nga, i-check kung sino yung mga nasa gobyerno na sobra na. Sila ang anong tawag nun sa Tagalog ng mga... Sila ang taga-batok sa mga nasa gobyerno na sumusobra na. Which is binigayan na power ng konstitusyon sa ating Supreme Court, sa ating Korte Suprema. Base sa sinasabi ni Atty. Topacio. So binigyan talaga sila ng, kumbaga sila talaga yung tipong, kumbaga sa pamilya pa yan, for example, sabihin ng parents mo na, sino yung eldest? Ikaw eldest, ikaw ang magdisiplina sa iyong mga kapatid. Ganun yan. So binibigyan siya ng karapatan. Sino yung konstitusyon? Yun ang parents. Yung the eldest, yun ang Supreme Court. So binigyan ng karapatan ang Supreme Court na batukan o ano pa mang mga kamalian na ginawa ng kanyang mga kapatid. Parang ganun ba, no? Tuloy natin. Katulad ni Risa, ni Tito Soto na bakit ito pinahimasukan, nakalagay doon sa Constitution. Ito po, napakasimple na ang gagawin kong eksplanasyon. Kasi baka hindi abot ng utak ng iba. Hindi naman sa ininsulto ko si Risa, pero gano'n na nga. Risa Antiveros, hindi na abot ng utak mo. Sabi na Atty. Topacio. Ay, eto po. Oo. Ang konstitusyon ang nagbibigay sa Senado ng sole power to hear and decide impeachment cases. Tama. Ngunit, paulit-ulit na nating sinasabi. Ngunit napakasimple lang naman. Before you can jurisdiction ang una. Before you can hear and decide any case mula sa pinakaman Metropolitan Trial Court hanggang sa Court of Appeals plus ang impeachment court. Opo. Before any court can hear and decide a case, it must have jurisdiction. Ayun. Because jurisdiction is the power to hear and decide a case. Okay, ha? Okay. Opo. Ngayon, sinabi nga ng Supreme Court, wala kayong jurisdiction. Bakit Supreme Court at hindi impeachment court? Sapagkat may aligasyon ng grave abuse. At ayon din sa konstitusyon, the same constitution that created the impeachment court ay ang Supreme Court ang may katungkulan na sabihin kung may grave abuse. Ayan. Anong ibig sabihin kapag may grave abuse? Walang jurisdiction. Kasi grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Walang jurisdiction o sumobra sa jurisdiction. May power ka pero sinobrahan mo yung pag-exercise ng power. Okay. Paano magpapasok yung constitutional power ng impeachment court para mag-hear and decide kung walang jurisdiction? Correct. So, it never vested. The power to hear and decide never vested in the impeachment court in the first place kasi may 1-year ban nga among other things. Ayan. Okay. Claro. Yun po yun, Miss Ontiveros. Magtanong po kayo sa abogado kasi ang problema, ang pinagtatanungan yung abogado, yung may confirmation bias. Sino yun? Sino? Siguro ni Tony Carpio. The feeling niya, nasa Korte Suprema pa siya. Oo nga. Na dapat mamaig. Akalamin mo namang sabihin, mali daw, factually in error. Bago, dapat daw mag-oral arguments. Bakit dinidiktahan mo Supreme Court? Wala ka na sa Supreme Court. And Sir Carpio, yung sinasabi ni Larry Gadon na ang Korte Suprema ay tuta ng mga Duterte. Ikaw, Mr. Tony Carpio, noong ikaw ay nasa Korte Suprema, lahat ng boto mo ay pabor dun sa nag-appoint sa'yo. Correct. Di ba yung sa Arroyo, yung TRO, kinontra mo dahil ang nag-appoint sa'yo ay, ang kinakampihan mo ay yung si Aquino. Dahil ikaw ay out and out Dilawan. Yeah, I remember that before mga kaibigan, nung na-appoint na si Carpio ng mga Dilawan. Almost sa lahat ng mga desisyon niya,
nakarely talaga, nakaline sa dilawan. Tapos ngayon, grabe sila makapanghusga sa mga justices na na-appoint ni Tatay Digong. Na mga toddler daw ng Duterte. Di ba? Hindi niya sinalamin yung sarili niya na nung naging Associate Justice pa siya, naging ano ba siya? Chief Justice? O naging Chief Justice siya, di ba? Ganon din ang ginagawa niya. Cuddler siya ng Aquino before. Sa base sa sinasabi ni Atty. Topacio. Yung tipong ginawa mo dati pero sa ngayon tipong hindi. Parang sinasaway mo lang yung sarili mo ba, no? Kagagawan mo dati, ngayon, ipahid mo sa iba. Parang ganun ba? Si Tony Carpio, lahat ng boto niyan is in accordance with his political beliefs. Political, hindi sa batas. O ano nangyayari, Mr. Carpio? Lagi kang nasa minority. Lagi kang natatalo sa botohan. Laging mali ang iyong opinion. Bakit ko sinasabing mali? Dahil ang majority lang ang tama. Ganon po ang Korte Suprema. Mag-dissenting opinion ka man, mali ka pa rin. So do not tell us now na tama ka. Kasi malimit nung ikaw ay mahistrado pa ng Korte Suprema, you were always on the losing side. Do not dictate on the Supreme Court. Bordering on contempt na yung ginagawa nyo kung ano-anong criticism na. Pero nalungkot ako Bakit? Inendorso ng INC si Senator Bam Aquino. Yun na nga. Tapos ngayon hindi niya sinusunod yung magandang plano niya noon. Kaya naniwala sa kanya. Kaya nga sabi ko sa inyo, doon ka bumili ng timba Masakit yun, sir. Ng timba at saka mga drum. Plastic! Bam Aquino. Plastic, magagamit. Kito ba naman ito, magpupush ka ng resolution from the Senate. Sasabihin mo kung anong dapat gawin ng Supreme Court. Hindi mo na ginalang yung separation of powers at saka yung pagkako-equal ng Supreme Court. Ibe-pressure mo. Ano ba namang mentalidad ang mga ito? Kasi ang mga nalalagay sa Senado, yung walang Senex, parang senile, senior, may edad. Bakit may Senado noong panahon ng Roman times kung saan nagmula ang Senado? Kasi ang presumption, di ba, pag may edad ka na, may wisdom ka na. Hindi ka na mapusok. Mas malinaw ng pag-iisip mo. Kaso mo, may mga tao pala na tumanda nang walang pinagtandaan. Sabi sa Batangas, di ba? Oo. Yun ang nangyayari nito. Bakit mo impluwensyahan ng Supreme Court? Gagamitin mo pa yung office mo as a senator para impluwensyahan. Kung mag-disagree kayo. Ay nako, may sinasabi pa itong si Carpio. Sorry po, hindi na po kayo miyembro ng Supreme Court. So your opinion is only as good as the opinion of my driver or of my secretary or myself. And I disagree with you. Sabihin pang hindi yung 1-year ban nag-a-apply. Palpak ang House. Ayaw sumagot sa Supreme Court. Mr. Justice Carpio, although you are free to give your opinion, wag kang magmamaroon na parang mas magaling ka pa sa Korte Suprema. Pangit po yun. Since nawala ka na sa posisyon. Wala na Ang ginagawa mo, you are undermining the very institution that you once served. Tama ba namang pangit? Ano yan? Hindi ko sinasabing pangit si Tony Carpio, Hindi po, sabihin yung ginagawa niya. Hindi, gwapo yun si Atty. Oo naman, makisig, matangkad, di ba? Namit ko na. Matalino naman. Nakalimutan Kaya lang, I respectfully disagree. At ang naiinis ako dyan, bakit parang inu-influensyahan mo yung Korte Suprema? Correct. Sasabihin mo, hindi, dapat ganito yan, dapat ganon. Ayan. Medyo masyadong overbearing. Lalong maiinis sa'yo yung taong bayan pagka ganyan. So yun na po mga kaibigan. Meron na namang sinupalpal si Atty. Topacio. Namely, ang mga pangalan na binanggit niya. Si Carpio, si Gadon, si Bam Aquino, si Kiko, si Risa at si Soto. Ayan po. So yun na po, sinupalpal na naman. So yun na nga po mga kaibigan, meron naman tayong natutunan. So yun po.
tama nga naman sinasabi na attorney. Di ba? Sabi naman nga niya nga, may power talaga ang Supreme Court. Yung tipong inatasan talaga siya ng konstitusyon sa mga nasa gobyerno na gumagawa ng mali, may karapatan siyang bumatok nito. Di ba? Yan. Klaro naman kanina. So, binigyan talaga siya ng power na pwedeng batikusin, batukan kung may nagawang mali ang ibang sangay ng nasa gobyerno. Klaro naman. So yun na nga, maisip talaga natin mga kaibigan na alam naman nila yan kung ano talaga ang power ng Supreme Court. Pero yun na nga, dahil against sila sa desisyon, kahit tama ang desisyon ng korte, sumasalungat sila. Kasi nga, against sa kanilang paninindigan, kasi nga ang gusto talaga nila matuloy ang impeachment ni VP Sara. Buti na lang meron tayong mga magagaling na abogado na nakalain din sa ating prinsipyo, sa ating mga suporta dyan sa Tatay Digong, VP Sara. Kaya na-enlighten tayo kung ano talaga ang mga bagay-bagay na hindi natin alam before, na wiran ngayon, in-explain nila na ganito, ganyan-ganyan, which is nagbibigay rin sa atin ng magandang outcome. Di ba? May natutunan tayo lagi. So, nakakatuwa. Kung titingnan natin si Atty. Topacio, nakakatuwa mga kaibigan. Joker siya. Mahilig magpatawa. Pero yun nga, pag seryoso naman, ang kanyang mga opinion ay nakarelate talaga sa rule of law. Magaling talaga sa batas. Kaya yun nga, ang daming kasong na ipanalo, kaya sikat. Kasi magaling talaga na abogado. So, magandang ang kanyang mga opinion. Naririnig naman natin, super klaro. Kaya may binutata na naman siya ng mga critics ng Supreme Court. At the same time, critics ng Supreme Court at pro-impeachment naman sa impeachment laban kay VP Sara. Diba? So yun na po mga kaibigan. I hope nag-enjoy kayo sa ating video at may natutunan na naman tayo. Kaya huwag pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Until next time, bye-bye!